Proxy Bride Part 2. Alam niyang impostor ako. Akala ko tapos na ang papel ko. Akala ko proxy bride lang ako. Isang papel sa kasal, isang pirma, tapos exit. Pero nung sinabi ni Marcos na, alam kong hindi ikaw si Leia, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung aaminin ko o magpapanggap pa rin ako. Pero hindi siya nagalit. Hindi siya nagtatanong. Tumayo lang siya sa harap ko. Tinitigan ako. Tapos umiti. Hindi ako tanga. Pero hindi rin ako pipigil. May rason ka kung bakit ka nandito. At may rason din ako kung bakit kita hinayaang pumirma. Doon ko naramdaman, hindi siya ordinaryong tao. Marcos Herrera, anak ng media tycoon, laging headline sa business section. Tahimik, private, at sinasabing may sariling agenda. Ngayon, asawa ko siya. Sa papel. Pero hindi niya tinanong kung nasan si Leia. Hindi rin siya nagtaka kung bakit ako ang humarap. Ang sabi niya lang, magugustuhan ka ni Mama. Hindi siya mahilig kay Leia. Ikaw, bagay sa narrative. Narrative? Parang script lang ako sa plano niya. Pero sa mga sumunod na araw, parang hindi ako impostor. Ibinili niya ako ng damit. Pinakilala niya ako sa board of directors bilang Leia, my wife. Sinama pa niya ako sa isang charity ball. Pinicturan. Pinag-usapan. Headline kami kinabukasan. Sa harap ng lahat, ako si Leia. Pero tuwing kami na lang sa bahay, parang may pinagmamasdan siya. Parang may inaantay. Isang gabi, habang nagkakape kami sa veranda, bigla siyang nagsalita. Minsan, iniisip ko, kung sakaling mawala ang isang tao sa buhay mo, kailangan mo lang palitan, hindi hanapin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Tumawa lang siya. Nagsasalita lang ako. Pero salamat ha. Tinapos mo ang simula. Tinapos mo ang simula. May bigat sa mga salitang iyon. Tapos binuksan niya ang telepono niya